Hindi impeachment si Sara ang gusto namin marinig. Yun ang gusto naming marinig. Sabi niya, prosecution ng mga magnanakaw sa Congress at Senado, yun ang gusto naming marinig. Tama. Diba? Akusahan ninyo yung mga dapat banggitin at akusahan at hulihin. At idemanda rin, hindi si Sara lang. Puro kayo Sara ng Sara ng Sara. Parang si Sara ang sanhi ng paghihirap ng Pilipinas. Basag na naman sila, no? Lito at Tiensa. Hindi sa totoo siya naman, wala namang problema dun sa impeachment kay BP Sara. Sige, sampan nyo, karapatan nyo yun eh. Pero ang punto dito, ang daming issue na kailangan harapin. Doon pa nga lang sa OFW sa Middle East, di nyo inaatupag. Yung yung tawag dito, yung mali-malitang pera ni Saldico, ni Gutesa, 18 Marine, ni Bersamin. Saan na yung mga yun? Ba't di nyo pinag-uusapan? Nakakapagsalita nga kasi impeachment doon, hindi kayo makapagsalita. Anong meron? Diba? Nagkatarantaduhan nyo eh. Ay puta yun. Kala ko sinong punyeta yung lumabas sa screen. Eto, hindi seryoso sa kanyang BP Sara. Hindi seryoso sa kanya. Pananaw ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. O namatay ba si Marcos? Hindi naman Nakakausap niya pa nga rin yung tatay niya eh. Ayop na yan. Ayoko nang i-explain yun kasi paulit-ulit na tayo dun eh. Yung pagbabanta daw. Utangin lang yan. Pagbabanta, ba't buhay pa rin si Marcos ngayon? Tanga. Ito, sabi na Atty. Rowena Guanzon, paano nga naman makakakuha ng patas na pagdinig at boto ang BP kung ang mga humuhusga allegedly, nabasa na pala natin to. Nabasa na natin to kanina. So dito tayo. Ano to? This committee is not a forum of fantasy. Hindi ito sinehan. Hindi ito komedya. Ito ay pagdinig sa pananagutan. Sabi ni Luistro. Bakit yung asawa mo pinagtago mo? Di mo pinanagot sa batas. Di ulol. Utangina. Tsaka ba't mo pinaparinggan si Tito Soto na hindi komedya ito? Tsaka sino ba nagsabing komedya yan? Kayo lang naman gumagawa na. Kayo ang nagpapamuka sa sarili nyo na yung hearing na yan sa Congress ay isa lamang katawa-tawa. Bakit? Bakit katawa-tawa? Kagaya ng ginawa ko kay Abante. Ito nga, hindi nyo sinisilip eh. Di hamak na mas impeachable to kaysa kay BP Sara hindi talagang mukha talaga yung katawa-tawa. Sa totoo nga lang, pinagtatawa na naman talaga kayo dyan. Ito pa Marami akong ginagawa, trabaho, hindi yung impeachment ang prioridad ngayon ng Office of the President. Tama. Tapos sasabihin nyo para kayo sa para kayo sa bayan, para kayo sa mga distrito mo. Sa totoo lang shoutout kay BP Sara. BP Sara, pag nanalo kang presidente, pwede bang tanggalin mo na lang yung Congress na yan? Wala namang kwenta yan eh. Sa totoo lang, dyan lang nagkakaroon ng korupsyon na matindi. Dati pa. Sige, sabihin na natin na siguro nung panahon na lang ni panahon ni Pangulong Duterte, yun, wala talaga. Pero yung dati pang mga administrasyon, dyan din, wala rin nagiging kwenta yan eh. Diba? Ang tagal nang may Congress, pero naging maluwag ba ang bansa? Yung mga distrito, naging maayos ba? Ngayon nga, tignan nyo, kawawa yung mga distrito sa iba't ibang lugar. May mga pera pala, may mga budget pala para sa flood control nila. Puta na, binabaha sila. Diba? Hindi, panahon pa ni General Luna yan eh. Panoorin nyo yung story ni General Luna. Sino mga kalaban niya doon? Di ba mga congressman?
Kaya sabi ko, puta na walang kwenta yan. Kung ako, halimbawa ako maging presidente, tanggalin ko yung congress niya. Duruin mo, sa 300k na pasahod mo sa kanila buwan-buwan, ilan yan sila? Walang kwenta yan eh. Pero kung senado at presidente, vice-presidente lang, okay, walang problema. Diba? Puta na, dagdag pasahurin pa yung mga putang inang yan. Galit yan. At eto na nga, BP Sara nagsampa ng perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Dumating si Vice President Sara Duterte sa Office of the City Prosecutor ng Taguig upang personal or formal na magsampa ng perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Kasama niya ang paghain ng reklamo ang kanyang legal counsel ni si Attorney Paulo Panelo. So dahil dyan may fake news. Oo, at naglabasan na nga, no? Ito nga yung katanungan doon kanina sa sinasabi ni Luistro. Paano naging bagman ni BP etong taong ito? Nakakulong, balita ko, sa Chinese nagtatrabaho to. Tas leader ng kidnap for ransom group. Baka pinangakuan din to na pardon gaya ni Motabato. Sino Motabato? Sino Motabato? Hindi kaya naman eh, 'di ba? Alam nyo, yung AJK, ano ba yung interview doon? 'Di ba mga preso? Si Dilima, si Espinosa pinalaya, 'di ba? Ito maaaring ganyan ng ano diyan. Na palayaan kita, turo mo si Sara. Pwede 'yun, pwede mangyari 'yun. 'Di ba? Ito naman, ito maganda tong sinabi ni Erice. If Vice President Sara Duterte will win the 2028 elections, I think there are only two options for the Marcoses. One is go to jail or to go on exile. Tama ba exile? Wait lang ah. Hindi ko alam ang salitang exile. Ano ba exile? Meaning, in Tagalog, tingnan natin para maliwanagan. Pagpapatapon. So, katulad nung kay Pangulong Duterte, ang exile. Oh, okay. Pero, mas maganda. Hindi ako pabor na ipatapon sa ibang bansa si Marcos. Kung sakaling si BP Sara na maging presidente, hindi ako pabor. Gusto ko dito sa Pilipinas, dito siya magdusa, dito siya gumawa ng kasalanan, dito siya magdusa. Yun yung maganda doon. Walang special treatment. Dapat ganun. Yun dapat talaga ang gawin dyan. Hindi yung sa ibang bansa. Kaya wala nang options. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta